Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 10 sa mga pinakamalala na landslide sa bansa sa nakalipas na 2 dekada. Halos lahat ng ito ay nangyari sa gitna ng malakas na ulan na nagpaluwag sa lupa sa mga lugar na madaling gumuho. Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell bilang suporta, at para na rin updated ka sa mga bago kong video. Kaya, simulan na natin. (1999) Cherry Hills Landslide. Noong 3 ng Agosto taong 1999, ang malakas na ulan na dulot ng bagyong Essing ay nagdulot ng sakuna sa mga residente ng Cherry Hills Subdivision sa Antipolo City, nang ang lupa sa ilalim ng mga ito ay nahati at dumausdas pababa ng bundok. Bumagsak ang mga bahay kasabay ng pagguho ng lupa, habang ang mga nakatira sa dalasdis ay nabaon sa putik at semento. May kabuuang 60 katao ang namatay sa pangyayaring ito. 2003 Panaon Island Landslide. Isang low-pressure area ang nagdala ng walang tigil na ulan sa Panaon Island sa dulo ng Southern Leyte noong 19 ng Disyembre taong 2003. Nang gabing iyon, gamulong ang maluwag na lupa, malalaking bato, at mga debris patungo sa mga bahay sa Barangay Pinutan sa bayan ng San Ricardo, at sa Sitio Lutaw at Barangay Punta sa bayan ng Liloan. Iniulat ng mga awtoridad na 154 na katao ang namatay sa Panaon Island dahil sa pagguho ng lupa. 2006 Ginsauguen Landslide. Mahigit 1,200 katao ang namatay noong 11 ng Pebrero taong 2006, nang ang isang lindol ay nagdulot ng pagguho ng putik at mga bato pababa sa isang dalasdis ng bundok patungo sa nayon ng Ginsauguen sa St. Bernard, Southern Leyte. Ang pagguho ng lupa ay ikinagulat ng mga residente noong araw na iyon, ngunit ito ay medyo matagal na, kasunod ng matinding pag-ulan sa mga araw na humahantong sa sakuna. Bilang karagdagan, sinabi ng mga geologist na ang mga palatandaan ng babala tungkol sa panganib ng pagguho ng lupa sa lugar ay hindi pinansin. 2006 Mayon Volcano Lahar. Hinampas ng malakas na ulan ng bagyong Reming ang rehiyon ng Bicol noong 30 ng Nobyembre taong 2006, matapos maglandfall doon ang bagyo. Ang mga pag-ulan ay nagbunsod ng paggalaw ng abo ng bulkan sa mga dalasdis ng Bulkang Mayon. Ang nagresultang mudslide o lahar ay sumugod sa mga nayon na matatagpuan sa paanan ng bulkan, na pumatay sa mahigit 1,200 residente, na marami sa kanila ay nawawala o itinuturing na patay na. 2009 Cordillera Landslide. Ilang araw pagkatapos makalabas ng bansa ang Tropical Storm Ondoy, hinampas ng bagyong Pepeng ang bulubunduking rehiyon ng Cordillera na may matinding pag-ulan, na nagdulot ng maraming pagguho ng lupa sa rehiyon noong unang bahagi ng Oktubre taong 2009. Hindi bababa sa 120 katao ang namatay sa lalawigan ng Benguet, 25 sa Baguio City, at 23 sa Mountain Province, ayon sa mga awtoridad. 2012 Pantukan Landslide. 5 araw sa bagong taon ng 2012, sinapit ng trahedya ang isang maliit na lugar ng pagmimina sa Pantukan, Compostela Valley, kung saan ilang Manero ang nanirahan upang magpan para sa ginto. Isang pagguho ng lupa noong madaling araw, dulot ng malakas na pag-ulan at mahinang lindol malapit sa lalawigan, ang nagbaon sa mga bahay malapit sa mining site. Hindi bababa sa 42 katao ang namatay. 2012 New Bataan Debris Flow. Ang mga pag-ulan na dala ng Bagyong Pablo ay nagdulot ng napakalaking pagdaloy ng debris sa Barangay Andap sa New Bataan, Compostela Valley noong 4 ng Disyembre taong 2012. Dam-aloy ang mga putik, malalaking bato, at grabo patungo sa Barangay Andap, na nasa bakana ng matarik na drainage network. Hindi bababa sa 128 ang namatay at 450 ang mga nawawala, habang ang nayon ay inilibing sa ilalim ng mga debris sa kalagayan ng sakuna. 2014 Catbalogan Landslide. Nasa 19 na katao ang namatay noong 30 ng Disyembre taong 2014, sa Catbalogan City, Samar, matapos ang Tropical Storm Saniang na nagdulot ng pagguho ng lupa sa ilang lugar, lalo na sa Barangay Mercedes. Nagdulot din si Seniang ng pagguho ng lupa sa dalawang bayan sa kalapit na lalawigan ng Leyte,
na ikinasawi ng hindi bababa sa 2017 Biliran Landslide. Noong ika-16 ng Desyembre taong 2017, 4 na bayan sa lalawigan ng Biliran ang naapektuhan hindi lamang ng mga pag-ulan na dala ng Tropical Storm Erduha kundi maging ng mga landslide. Hindi bababa sa 42 katao ang namatay sa Naval, Caibiran, Biliran, at Almeria, habang 14 na iba pa ang nawawala. Sinabi ng Mines and Geosciences Bureau na maraming mga kadahilanan tulad ng napakataas na gradient ng slope sa mga apektadong lugar at hindi matatag na mga lugar dahil sa pag-unlad ng kalsada, pagsasaka, at hindi magandang drainage system ang pangunahing nag-ambag sa pagguho ng lupa, hindi ang dapat na open pit mining na mga operasyon sa probinsya. 2018 Itogon Benguet Landslide. Ang Bagyong Ompong ang pinakamalakas na tropical cyclone noong 2018. Nagdala ito ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin sa Hilagang Luzon. Karamihan sa mga nasawi ay naitala sa pagguho ng lupa na naganap sa isang mining town sa Itogon, Benguet noong ika-15 ng Setyembre taong 2018. Noong ika-21 ng Setyembre, hindi bababa sa 58 katao ang naiulat na namatay, 31 sa kanila ay nakatira sa Barangay Ocab kung saan nangyari ang pinakamalaking pagguho ng lupa. Sa kabila ng mga panganib sa landslide-prone area, gayunpaman, sinabi ng mga residente na mas nanaisin nilang manatili kaysa mawala ang kanilang tanging pinagkukunan ng kabuhayan. 2018 Naga Cebu Landslide. Nagdulot ng landslide sa Naga City, Cebu noong ika-20 ng Setyembre taong 2018 ang malakas na pag-ulan ng monsoon, na nakaapekto sa hindi bababa sa 2 barangay. Ang apog at lupa sa gilid ng bundok ay lumambot dahil sa ulan, at bumuo ito sa ilang mga tahanan noong madaling araw na iyon, kung saan ang iba ay natutulog pa. Umakyat sa 29 ang bilang ng mga nasawi noong ika-21 ng Setyembre.